Mainit naman na balita ngayon mga tol ang pag-uusapan natin dito sa Pilipinas matapos mga kapatid sabihin ng COA o Commission on Audit na isaoli daw ng Vice Presidente ang 375 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa umano'y paglabag sa spending rules. Sabi ng COA yan mga kapatid, eto basahin natin yung report mula rito sa News 5 Everywhere. Naku po. Pinababalik ang confidential funds. No, ipinasosooli ng Commission on Audit o COA ang 375 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President dahil sa umano'y paglabag sa spending rules. Kabilang sa issue na na-flag ng COA ang di-otorisadong paghawak ng pondo. Sabing ganun ha. Di mapatunayang confidential operations, questionableng procurement at prohibited reimbursements. Inilabas ang pondo sa tatlong 125 million pesos cash advances noong 2023. Sabing ganon. Sinabi naman ng OVP o ng Office of the Vice President na hindi pa umano nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng COA na ipinaresenta sa pagdinig ng House Committee on Justice noong April 14. So panoorin natin itong report dito sa News 5 Everywhere mga tol para mas malaman natin yung buong detalye dito nga sa inuutos ng COA, no? Pinasasauli ng COA kay Vice President Sara Duterte ang nasa 375 million pesos na confidential funds. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian. Ang problema nun kung nagastos na, di ba? Ngayon, saan kukuha ng 375 million pesos si Vice President Sara Duterte? Siguro naman meron siya niyan. Personal money o siguro magtutulong-tulungan. Di natin alam kung saan nila kukunin yun. Lalong-lalo na kung nagastos na ang 375 million pesos na yan. Diba? Kasi nga yun yung problema eh. Ang bilis lang daw inubos eh. Yun nasabi sa mga report yun ang naging ugat mga tol eh. Nitong issue na to eh. Yan. Bukod pa ba ito dun sa naunang 73 million na pinasasauli rin ng COA? Yes, Jiggy, tama ka nga dyan. Iba nga pa po ito no, sa naunang in-issue ng Commission on Audit na Notice of Disallowance kay Vice President Sara Duterte. So iba pa to. Yun po kasing unang pinasasauling 73.2 million pesos ay mula dun sa confidential funds ng OVP noong December 2022 o yung taon mismo ng pagkakaupo niya bilang Vice Presidente. Final na po yan at dinenay na nga ng COA yung apela ng kampo ni VP Sara. Ito namang panibagong... So meron na palang nauna 73 million na confidential funds noong 2022 na ipinasasaoli din. Tapos iba pa tong 375 million. So nasa 400 plus million na mga tol yung pinasasaoli ng COA. Notice of Disallowance ng COA issued March 31, 2026, buong 375 million pesos na confidential funds ng opisina po ni VP Sara noong taong 2023 naman yung pinababalik ng komisyon. At ayon nga po sa COA, may apat na paglabag ang OVP sa paggastos ng confidential funds. Una nga riyan, yung pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay yung confidential funds o pera kay Colonel Raymond Dante Lachica na hepe po ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Base nga ito doon sa naging pagdinig noon ng House Committee on Good Government at sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01 GIGI, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal yung paghawak o pag-disburse ng confidential funds. So isa yun sa pagkakamali ni VP na sinasabi rito. Yung pagtatransfer ng pera o yung confidential funds na yun sa hindi otorisado. Ayan, kung babalikan natin, hindi galing sa akin yun baka naman magalit dito yung mga DDS, pinapakinggan lang natin yung report. At sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01 GIGI, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal yung paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP yung mga hinihinging dokumento para sagutin yung mga pinuna doon sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos yung
yung ginamit umano para sa payment of rewards. Pero giit ng COA, hindi sapat yung binigay ng mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay yung information gathering o surveillance activities na may kinalaman doon sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw, JG, ng 199 million pesos yung opisina nga ni Vice President Sara Duterte sa pagbili po ng mga supplies o medical at food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw yung kanilang naipakita. Git nga ng COA, dapat may masuportahan ito no, na iba pang patunay gaya nga po ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid yung pagbili. Marian, bukod kay VP So, ang mga nababalitaan natin ng mga tulad nito mga tol is pera ng taong bayan yan. Ngayon mga tol, hindi ako humuhusga agad. Baka sabihin niyo hinuhusgahan natin agad kasi mga tol, nitong mga nakaraang taon, ngayon na-focus kasi tayo sa usapin ng gere. Pero nitong mga nakaraang taon, ang talagang napag-uusapan na naging ugat din ng kabilang rally is yung mga korupsyon dito sa ating bansa. Mapa sa administrasyon man yan o mapa sa opposition mga tol is nagkakaroon, 'di ba, sa Senado, sa Kongreso, 'di ba? Halos lahat wala ka nang maituro halos lahat mga tol kasabwat no. Ngayon, bilang mga Pilipino, mga tol, gusto ko lang din makuha kung ano ang inyong reaksyon dito sa sinasabi ng COA o dito sa Commission on Audit na pag-uutos nila na isaoli daw ng Vice President o ng Office of the Vice President no ang 375 million na confidential funds. No? Ano ang inyong masasabi diyan? Gusto ko lang naman makuha yung inyong reaksyon. Yun lang mga tol. Hindi ko sinasabing totoo, hindi ko sinasabing hindi mga tol. Hindi natin alam. Sabi nga hangga't hindi pa nahatulan sa korte, ang akusado ay nananatiling inosente mga tol at marami tayong nakikita na talagang hindi inosente pero magpahanggang ngayon ay inosente pa rin mga tol. 'Di ba? So, tuloy natin. Sara, sino yung mga na-issue ng disallowance at pinagsasauli ng pera? Jiggy, bukod nga po kay VP Sara, kabilang doon sa mga persons liable, sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, at si Colonel La Chica. Magiging final and executory yung notice of disallowance kung hindi magsusumite ng apela ang kampo ni VP Sara sa loob po ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos yung kabuang dapat isauli sa gobyerno ni VP Sara at ng mga sangkot na personalidad. Jiggy. Ngayon, eto na mga tol. Eto na yung komento ko. Kay VP Sara ipinapasaoli na yung 375 million na confidential fund. Gusto ko rin sanang makita na maisaoli na rin mga tol yung iba pang mga pera na ninakaw ng ibang mga itinuturo mga tol. Hindi na ako magtuturo ng mga pangalan mga tol. Ayoko rin naman na magkamali tayo ng ituturo Pero, 'di ba, may mga nabanggit na, may mga nadinig na inihintay natin mga tol na sana maisaoli na. 'Di ba? Yung mga contractor, 'di ba? Yung ibang mga sangkot doon sa mga anomalya sa flood control, sana maisaoli na rin yung mga yon mga tol o sana may utos ng maisaoli. Yun lang naman mga tol. At paano ito makakapekto sa impeachment hearing ni VP Sara? Jiggy, tingin ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, sinusuportahan itong bagong notice of disallowance yung aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Ganyan din po yung pananaw ni Justice Committee member at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon. Narito po yung kanilang mga pahayag. And as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito pong bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Parang wala na rin kasi tayo may tuturong matino pa sa mga Ay nako po, ano ang inyong masasabi mga tol tungkol dito sa balitang to? Again, gusto ko lang pong makuha ang inyong reaksyon at komentaryo.
'Di ba? Ako hindi na siguro mahalaga yung komentaryo ko diyan, mamaya magalit pa kayo, 'di ba? So ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba.